Diyos na buhay. Sa muling pagkakataon na muli ay makatayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos sa lungsong ng buhay na patuloy niyong pinagkaroon. Na patuloy ang pag-iingat gabay ng Diyos ay naroon. Kaya po nakakapagtagumpay, may kagalingan, amen. Patuloy yung kahabagan at pag-ibig ng Diyos ay naroon. Amen po. At patuloy po natin nararanasan ang kapatunahan sa Diyos. Amen. Sa mga tao na nananampalataya ay meron pong kapatunahan sa Diyos. Amen po. At ang ating pong basahin ang mga pangako ng Diyos sa Hebreo 4 verse 9 hanggang 11. Amen. Ang sabi po dito, kung paano kahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga tao ng palataya at Diyos. Amen. Sa verse 10, sabi po dito, sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahan, ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagal, tulad ng Diyos na nagpapahinga sa kanyang paglikha. Kaya sikapin natin makamtan ang kapahingahan yun at huwag magiging tulad ng mga hindi sumasampalataya. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos at tunay po na napakabuti po ng Panginoon, nating Diyos na buhay, nating naglilingkuran, ating sinasamba. Amen. Dahil po nung siya'y lumikha ng buong mundo, amen, lahat ng bagay sa buong mundo ay nagpahinga po siya ng ikapitong araw. Amen. Gaganon din naman po, maging sa mga tao ay kanya po pinatupad na magkaroon din po ng kapahingahan kung sino man daw po sumasampalataya sa kanya. Amen po. Purihin ang Diyos na buhay, napakabuti niya. Na alam naman po natin sa buhay na ito, amen, kahit noon pang mga panahon sa panahon ni Moises, no, sa mga Israelita, sobrang talagang naroon po talaga yung pag-suway, lahat naroon, pero ang kahabagan ng Diyos, amen, nung si Moises mamamatay na, sino pong pinalad sa kanila si Josue, para lamang po makarating po sila sa lupang pangako. Amen? Makamtan po ng mga tao ang pangako ng Diyos. Amen? Ganun din po sa ating buhay ngayon. Amen? Para po makamtan po natin ang mga pangako ng Diyos. Amen? Dahil po tayo po mananampalataya. Amen? Dahil yung iba, wala pong kapahingahan kahit linggo, kailangan po nilang magtrabaho. Amen? Pero tayo po na mananampalataya sa Diyos, hindi po tayo nagpapahinga po tayo sa presensya ng Panginoon. Amen? Siguro po, sabi ko, siguro maraming napapagod ngayon kasi may kapahingahan eh. Sana po ako noon. Pero salamat sa Panginoon dahil mayroong Diyos na nagbibigay ng kapahingahan. Amen? Kaya wala po talaga tayong magagawa sa buhay na ito kung wala po tayong Diyos. Sabi nga po kagabi ni Mami, kung kung aalis ka sa presensya ng Diyos, napakahirap. Pero kahit nasa Panginoon, kahit nasa presensya na ng Diyos, mahirap pa rin. Saan po pipiliin natin? Sa presensya na po ng Diyos. Kasi kahit mahirap, alam po natin na mayroon pong Diyos na kasama natin. Amen? Dahil siya po magbibigay ng kapahingahan para sa atin. Amen? Purihin ang Diyos na buhay sa ating lahat. Napakabuti po ng Panginoon na gusto po ng Diyos na tayo po ay mayroong kapahingahan. Kasi sa Palestine, ayaw naman tayo pagpahingan, gusto pinapahirapan tayo. Amen. Pero alam niyo po, sa buhay na ito, ang sabi nga, di ba, sa kasabihan na kung sobrang hirap na, kung hindi mo kayang lumipad, tumakbo ka. Kung hindi mo kayang tumakbo, lumakad ka. Kung hindi mo kayang lumakad dahil nahihirapan ka, gumapang ka. Amen. Gagapang tayo, papunta sa harapan ng Diyos na buhay. Amen. Papunta ang kapahingahan na kanyang pinaan para sa ating mananampalataya. At hindi lamang po ito ang kapahingahan dito sa lupa. Literally, ang pinangako ng Panginoon, kundi po ang kapahingahan din po kung tayo po ay pupunta na po sa Kanya. Di po ba mayroon pang buhay na walang hanggan? Di ba? Sabi nga po, di ba, sa Revelation na papahingin daw niya, wala nang kahirapan doon. Amen? Wala nang pagtangis.
Kaya po mabuti po ang Diyos na buhay sa ating mga buhay. Kaya ang gusto lamang ng Panginoon na makita po sa atin yung katatagan, pagtatsaga, talaga po hindi po talaga madaling mabuhay sa mundo yung bagong ito. Amen. Lagi ko po sinasabi na marami po talagang tricks sa Satanas pagka tayo po gusto nang sumunod sa Panginoon. Marami siyang alok, marami siyang, di ba? Marami siyang gagawin sa emosyon, kalusugan, lahat po yan para hindi ka po makapagpatuloy. Pero po, di ba, sabi ng Diyos sa Matthew 11:28, kung mahihirapan ka, lumapit kayo sa akin lahat ng mapapagal at meron din pong kapahingahan doon. Amen. Amen. Pinapangakot din po ng Diyos na meron, bibigyan ka na ng kapahingahan. Amen po. Kaya po wala po talagang magagawa ang tao kung walang Diyos. Dahil po ang Diyos po ang pumili sa atin, hindi po tayo. Kaya nga po, di ba, sabi nga po, kahit gaano pa tayo kasuwain, parang magulang ang Diyos. Gaano man tayo kasuwain na anak, pag oras na tayo tumawag sa Diyos, ura mismo, ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagsama ay naroon. Amen? Amen. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Kasi ang makakamtan po natin ang kanyang pangako dahil po tayo po'y mananampalataya at nasa kanyang presensya. Amen po. Sa buhay na ito, marami po tayo talagang ma-observe. Amen. Ako lalo sa trabaho ko, syempre, ang sabi ng mga among minsan, pero talagang pasok ng Sunday. Pero sabi ko, ma'am, hindi ako sure na makakapasok ako. Pero kung pwede, hindi po ako talaga papasok pag Sunday. Dahil ang Sunday ay nilaan ko yan sa Lord. Amen. Dahil po ang Sunday ay para po yan sa Lord. Hindi po yan pinagtatrabaho. Kailangan natin, sabi ko, hindi ko po sure kung makakapasok ako. Pagdating ng hapon, ma'am, hindi ako makakapasok. Pero dahil may Diyos, nagkakatiwala ko talaga yan, hindi ko talaga sila papasukan. Amen. At maraming business talaga na sila nagsabi na magpapasok ako ng linggo. Sabi ko, at meron pa akong kasama, bakit hindi ka pumapasok pag Sunday? Sabi ko, ang Sunday ay para sa Diyos. Simba ng simba, baka magpas daw ako sa langit. Sabi ko, hindi ako lalagpas sa langit. Papasok ako sa langit. Sabi ko, dahil pagka ikaw sumamba sa Diyos at ikaw nagtuturo na sumamba sa Diyos, meron kang pupuntahan sa langit. Dahil dito sa lupa, may passport tayo na pag mag-abroad, doon naman sa langit, mayroon naman pong passport ang Biblia. Amen. Ang salita ng Diyos. Sabi ko, ganun din naman. Amen. Purihin ng Diyos talaga ang mga tao pag wala sa yung kanilang mga kaisipan. Sabi ko, ano ba naman ito? Sabi ko, Diyos ko, patawarin ko talaga sila. Kaya sabi nila, marami na akong nalalaman na ganyan. Sabi ko, marami ko nalalaman na ganyan, hindi ganyan ang natutunan ko sa Diyos. Sabi ko, iba ang tinuturo sabi ng tagapagturo namin, hindi ganyan. Sabi ko, kaya kailangan ng araw ng linggo, manindigan ka, nasa church ka. Amen. Kasi diba, ito, sabi ng Panginoon, nabibigyan ng kapahingahan natin. Ang Diyos na nagpahinga ng ikapitong araw. Bawat po tayong tao lang nanilikha niya. Amen. Binigyan niya po tayo ng kapahingahan, tapos hindi po tayo magpapahinga. Sabi ko, dapat talaga paglinggo wala ng pasok. Kaya, yun, sabi ng mga wala na po kami pasok pagkalinggo. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil, yun, talagang mabuti ang Diyos dahil ang kapahingahan ay patuloy po niya ay pagkakaloob sa mga tao sumasampalataya sa Kanya. At hindi dito sa lupa, kapahingahan literal at meron pong kapahingahan eternal life. Amen. Patuloy ng Diyos na buhay. Sino ba? Amen. At yun lamang po ang maiksing pangako ng Panginoon. At nais ng Diyos na sabihin sa ating lahat na meron pong kapahingahan sa Kanyang presensya. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat sa Diyos. At ibigay ko na po kayo sa susunod na tatanong sa buhay ni Daddy Jose.